Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-131 na kabanata. Patayin mo siya para sa akin. Cory, okay ka lang? Tumayo si Cory, at kinuskos ang likod ng kanyang ulo. Nang makita ang dugo sa kanyang kamay, lalo siyang nagalit. Lumaki siyang palagi nangunguna. Nang mabuli siya ng iba, hindi pa siya nakakaranas ng pagkatalo. Kuhain ninyo ang lalaking ito. Bugbugin hanggang hindi na siya makilala ng kanyang magulang. Kuhain ninyo ang babae, para sa akin. Gusto ko makita kung hanggang saan niya ito mapoprotektahan. Galit niyang itinuro si Ben. At ang mga kasama, ay tinanggap ang kanyang utos. Ang lakas ng loob mo galawin si Cory. Sigaw ng isang tauhan. Gusto mo na palang mamatay, bakit hindi mo ito sinabi ng maaga? Sabi pa ng isang lalaki. Bubugbugin kita hanggang sa mamatay ka, sabi pa ng isa. Ang ilang tao ay sumigaw ng sumugod kay Ben. Si Steve at Rich, ay dumampot ng upuan. Kahit na natatakot si Ben, mas lalo siyang natatakot para sa kanyang kapatid. Tumayo si Ben sa harapan ng kanyang kapatid upang protektahan ito. Nagpasya siya na kahit anong mangyari, hindi siya papayag na saktan ang kapatid niya. Ang ilan sa tauhan ni Cory ay lumusob, at pinagsasampal si Ben sa mukha. Duguan na siya pero nakatayo pa rin. At pinoprotektahan si Tanya, na may determinadong titig. Bitawan niyo siya, sigaw ni Steve. Ang mga tauhan na malapit kay Tanya, ay umiwas palayo. At si Steve ay sumigaw ng malakas, habang ipinalo ang upuan, sa ulo ni Ben. Ang upuan ay nasira, at nagkapira-piraso. Si Ben ay nakaramdam ng malalang sakit nang tinamaan siya sa bungo. Pero nakatayo pa rin siya sa pwesto niya, upang protektahan si Tanya. Kuya, si Tanya ay natakot habang nakita ang upuan, na nasira, sa paghampas sa kanyang kuya. Tinakpan niya ang kanyang tainga, at pumikit. Nang iminulat niya ang mata, ang kanyang kuya ay nakatayo pa rin, sa kanyang harapan. Pero tumutulo na ang dugo mula sa ulo nito. Si Tanya ay natatakot at nagagalit pero na-touch siya ng lubos sa pagprotekta ng kanyang kuya. Yumakap siya, at walang nagawa kundi umiyak. Kuya, okay ka lang? Okay ka lang ba? Ganun pala, magkapatid kayo. Sige, bugbugin silang dalawa, galit na wika ni Cory. Mayroon pa isa banda doon, pati siya. Pagkatapos sumigaw ni Cory, ilan sa mga tao, ay nagmadali lumapit kay Britney. Pinotektahan din ni Carl si Britney, katulad ng pagpaprotekta ni Ben, sa kanyang kapatid. Humarang din siya sa harap nito. Nagdesisyon si Carl, na hindi siya papayag, na saktan ng sobra ng lalaking ito. Kung mabubugbog siya ngayong araw na ito. Kung mamamatay silang dalawa ay wala siyang pagsisisihan. Si Ben at Carl ay lumaban sa mga alagad ni Cory. Bara-bara ang pakikipaglaban na ginawa nila. Pero, dahil sa dalawa lang sila, malamang natatagal lang sila ng 5 minuto. Si Tanya at Britney, ay walang gasgas o kahit ano, pero sila ay umiiyak ng malakas. Gustong tumulong ni Tanya sa kanyang kuya, pero sinabihan siya nito, na huwag gagalaw. Si Britney ay hinirangan ni Carl, nakahawak ito sa damit ni Carl at natatakot. Ang mga tao sa restaurant, ay hindi kinaya ang panunood sa away. Ang nararamdaman nila ay wala silang magagawa dito upang makontrol. Wala silang lakas ng loob para makialam. Maraming mga bisita, ang mabilis na lumabas sa restaurant. Nang makita si Ben at Carl na gulpi na, si Cory, ay naging maayos ang pakiramdam. Ang dalawang talunan na ito na kinakalaban siya, ang pagkabagbog nito ang parusa, na gusto niyang makita. Hoy, anong ginagawa nyo? Tumigil kayo, sigaw ni Alex. Nagmadali tumakbo si Alex, mula sa pintuan ng bathroom. Nabigla siya, at galit na galit nang makita niya ang nangyari kay Ben at Carl. Tumawag siya kay Sam Woodsworth, para sabihin na dalhin si Vivian at Monica sa ligtas na lugar. Nakarinig lang siya ng malakas na ingay sa labas, pero hindi niya inaasahan na kasali ang grupo nila Ben at Carl. Nakita niya na 6 na lalaki ang nakapalibot kina Ben at Carl. Walang sabi-sabi.
Nagmadali siyang tulungan ang mga ito. Kayo, sigaw ni Alex. Sa ilang matalim na sipa, napabagsak ni Alex ang dalawang lalaki. Dinampot niya ang dalawang bote ng alak at hinampas ito sa ulo ng dalawang lalaki, sa buo niyang lakas. Ang isa sa mga bote ay nabasag at ang isa naman ay buo, ngunit may dugo sa dulo nito at tumutulo. Ang dalawang lalaki na tinamaan ng bote ay natumbo sa lapag. Ang isang lalaki ay nakahawak sa kanyang ulo at pasuray-suray sa magkabilang gilid niya. Ang isa pang lalaki ay natumba at hindi makagalaw, ang sugat nito sa noo ay dumudugo ng malakas. Cory, tulungan mo ako. Tumingin si Steve kay Cory, bago tuluyang nagsara ang mga mata. Nang makita ng iba kung gaano kawalang awa si Alex, ang pagpatay ng tao sa loob lang ng isang palo. Nabigla silang lahat. Umatras sila sa kanya, at pinanood siya mabuti. Kamusta ang lagay nyo? Tumingin si Alex kay Ben at Carl. Pareho silang may dugo sa kanilang ulo, at ang kanilang braso, at hita ay puno ng hiwa at gasgas. Kumirot ang puso ni Alex nang makita niya ang mga ito. Medyo nakahinga ng maluwang sina Brittany at Tanya, nang makita na iniligtas sila ni Alex. Sa pagtingin sa ekspresyon ni Alex, naramdaman nila na ang lalaking ito, ay walang bakas ng takot, at puno ng pag-asa. Sabi ni Ben, hindi niya may dilat ang kanyang mga mata, at walang nagawa, kundi maupo kasama si Carl. Okay ka lang ba? Ang atensyon ni Tanya, ay napunta sa kanyang kuya. Yumakap siya at umiyak. Si Brittany ay lumapit din kay Carl para alalayan ito. Okay lang ako, hanggat maayos kayo, wika ni Ben, habang nakangiti. Naisip ni Alex na tumawag ng ambulance, pero bigla siyang huminto. Ano ang nangyari? Cory, ano ang problema? Nang humupa na ang away. Isa pang tao, ang pumasok sa restaurant. Ito ay si Henry Moore. Si Slayer ay nakasunod sa likuran niya. Suot pa rin niya ang kanyang maskara at kakaibang damit. Nang makita niya si Alex sa loob, ang pansin nito ay nahinto ng ilang segundo. Nasaktan ka, sino ang may gawa nito? Lumakad si Henry kay Cory, at nag-aalalang nagtanong. Nang makita si Cory na nakatingin sa direksyon ni Alex at sa iba pang kasamahan nito. Tumingin si Henry kay Alex, at nagpakita ng malamig na ngiti. Ikaw na naman, sa palagay ko, ay gusto mo na talagang mamatay. Henry, ang lalaking ito ay walang awa. Huwag kang kumilos nang hindi muna nag-iisip. Sinabi ko na sa ilang mga tao ko na patayin ang mayabang na iyan. Wika ni Cory, habang nakatingin kay Alex na nag-aalala. Nagkataon lang na napadpad siya dito sa Yellow Garden Restaurant. Cory, paano naglakas ng loob ang mga taong ito na kalabanin ka? Dahil sa kaibigan mo ako. Paano ko ito matatanggap? Ako na ang bahala sa tatlong basura na ito ngayon. Bibigyan ko sila ng kakaibang alaala na hindi nila malilimutan. Mukhang hindi na makapaghintay na maghiganti si Henry para kay Cory na makakatulong sa kanilang relasyon. Tumingin siya kay Cory at sinabi, isa pa, hindi mo rin alam na ang lalaking ito ay sinuntok ako sa nakaraan. Sa pagkakataong ngayon, kung para sa iyo o para sa akin. Hindi ako tatayo lang para panoorin siya na maging mayabang sa iyong harapan. Sige, kailangan mong malaman na ang kanyang kakayahan ay hindi na masama. Hindi lang iyon. Kaya niya rin maging walang awa. Napatay na niya ang isa sa mga tauhan ko. Kaya natatakot ako na baka hindi mo siya matatalo. Cory, huwag kang masyado mag-alala. E ano naman kung hindi ko siya personal na matalo? Para sa mga taong katulad natin. Hindi natin kailangan gumihan ng ating mga kamay para lang sa mga basurang ito, wika ni Henry. Tapos ay tumingin siya kay Slayer, at ipinaubaya na dito. Sa nakaraang ilang araw, si Slayer ay naka-recover na sa kanyang injury. Si Henry ay nagtaka kung paano siya nasaktan ng gusto ni Alex sa loob ng Angel Bar. Si Alex ay hindi ka-match ni Slayer. Sa isip ni Henry, ito ay tsamba lang na nasaktan ni Alex si Slayer. Si Cory ay tumingin ng may pagtataka sa Slayer. Ang lalaking ito ay masyadong maliit at mapayat. Paano niya matatalo si Alex, sa isip ni Cory? Henry, nakita muna. Ang isang lalaki ay patay na. Mas malakas siya sa iyo at sa kakaibang maliit na kasama mo. Huwag mong hayaan na mamatay siya. Kailangan natin hintayin ang tulong na tinawag ni Cory, opinyon na wika ni Darren.
Si Darren at Henry ay nagtatrabaho para mapuri ni Cory. Natural, ayaw ni Darren na si Henry ay magpasikat sa harapan ni Cory, at makuha ang pabor nito. Si Darren at Henry ay hindi gusto ang isa't isa. Darren, huwag kang mag-alala ng sobra. Wika ni Henry, habang nakatingin ito ng may pagtutol. Ikaw, nagmadali si Darren lumapit kay Henry. Aray, nang makalapit siya kay Henry. Bago pa siya makapagsalita, binaluktot na ni Slayer ang balikat nito, at ibinalibag pababa sa sahig. Sumigaw sa sakit si Darren sa sahig, habang si Slayer ay bumalik na sa tabi ni Henry. Hindi na masama. Ngayon ay alam ko na kung paano talunin ang mga masasamang tao, para sa iyo, wika ni Slayer. Mabuti, nakita mo na, ang aking alaga ay malakas. Pumunta ka sa tatlong iyon, at patayin mo sila, huwag kang magpipigil. Aakuin ko ang lahat ng responsibilidad, wika ni Henry, habang nakaturo kay Alex. Sige, gagawin ko ang sinabi mo. Naramdaman niya na kung mapapatay niya si Alex at mga kaibigan nito ngayon. Hindi lang siya nakapaghiganti. Makukuha rin niya ang malaking tiwala ni Cory. Inilagay ni Henry ang kanyang kamay sa balikat ni Slayer, at itinuro si Alex. Sige, patayin mo ang lalaking iyon, para sa akin. Kapag natapos ka na, bibigyan kita ng dagdag na $500 kada buwan. At makakabili ka na ng maraming damit, at magmumukhang gwapo. Ngayon bilisan mo, at gawin mo na. Binigyan ni Henry si Slayer ng patalim, at itinulak palapit kay Alex. Tumingin si Slayer kay Alex na kinakabahan, pero hindi siya gumawa ng kahit ano. Si Alex ay nakatayo sa harapan ni Ben at Carl. Tahimik na nakatingin sa maliit na nakamaskara. Slayer, anong nangyayari sa iyo? Bilisan mo at patayin mo na siya. Laslasin mo ang kanyang lalamunan, sigaw ni Henry. Si Slayer ay nanatiling hindi gumagalaw, na may patalim sa kanyang kamay. Bagaman walang nakakita sa kanyang mukha. Ang mata niya ay palipat-lipat sa magkabilang gilid. Ano ang nangyayari? Bakit hindi siya nakikinig sa iyo? Tanong ni Cory kay Henry. Awkward na ngumiti si Henry, at naglakad sa likod ng maliit na nakamaskara. Sinampal ito sa likod ng kanyang ulo, at sinigawan. Hoy basura, hindi mo ba naiintindihan kung ano ang sinasabi ko? Sabi ko, patayin mo na siya. Ika-132 na kabanata. Ang paggising ni Slayer. Si Slayer ay nakatayo na parang hindi naririnig ang ipinapagawa ni Henry. Naalala niya na si Alex ang una, at ang nag-iisa niyang kaibigan. Paano niya magagawang patayin ang kaibigan niya? Ano ang ginagawa mo? Bakit hindi mo sinusunod ang sinasabi ko? Pinapakain kita at binihisan. At binibigyan kita ng $2,000 a month. Bakit hindi ka nakikinig sa akin? Si Henry ay hindi itinatrato si Slayer na isang tao. Ngayon ang tainga ni Slayer ay sarado na sa mga iniuutos nito. Na dahilan para magmukhang tanga si Henry sa harapan ng lahat. Tumingin si Henry kay Slayer, at binetukan ng 8 beses, hanggang sipain niya ito, at bumagsak sa sahig. Siraulo ka, isa kang aso sa paningin ko, alam mo ba? Kung hindi ka makikinig sa akin, itatapon kita na parang basura. Walang awang sinabi ni Henry, habang inaapakan ang maliit na maskara sa ulo. Hindi lumaban si Slayer, at mahinang gumalaw lamang. Alam niya na may karapatan si Henry, na itrato siya ng ganito. Tumayo si Alex sa harapan ni Slayer, at sumigaw. Dani, tumayo ka at gumanti. Hindi ka niya aso, isa kang tao. Walang pwede magtrate sa iyo ng ganyan. Nang makita si Slayer na inaapakan, ang puso ni Alex ay nalungkot. Alam niyang kailangan makita ni Slayer ang kanyang sarili, at makaalis sa pagkontrol ni Henry. Nang marinig ni Slayer ang sigaw ni Alex, iminulat niya ang mga mata. Tumingin muli siya kay Alex. Muli ay naramdaman niya ang pag-aalala ng kanyang kaibigan. Pero siya ang aking master, at iniligtas niya ako. Pero nakabayad ka na sa mga pagkakautang mo. Walang kahit sino ang pwede mo maging master. Lalo na't iniinsulto ka, at sinasaktan. Kailangan mong tumayo, at lumaban. Dani, tumayo ka, sigaw ni Alex. Umaasa siya na maiintindihan ni Slayer ang gusto niyang ipaunawa. Walang kahit sino na master ko. Inulit ni Slayer ang mga sinabi ni Alex. Medyo napaisip siya ng kaunti.
Sira ulo, sinipa ni Henry si Slayer, sa likod ng kanyang ulo, na parang soccer ball. Isa kang aso. Kilala mo ang lalaking iyan. Nagtraidor ka sa akin. Isa kang mabahong aso. Ngayon na kailangan kita para labanan ang aking kaaway, ay hindi ka mapakinabangan. Sinipa muli ni Henry ito, pero sa tiyan na. Sumuka ito ng dugo, at sumigaw. Master, huwag, hindi ako nagtraidor. Simula pa nang sumunod siya kay Henry, hindi niya inisip ang pagtraidor dito. Danny, tumayo ka, nag-aalalang sigaw ni Alex. Hindi mo kailangan na isuot ang maskara, isa kang pangit na siraulo. Habang nagsasalita si Henry, ay sinipa niya ito sa mukha. Gusto nitong mabasaag ang maskara. Pero sinangga ito ni Slayer. Ipinagpapatuloy lang ni Henry ang pananakit dito. Hindi alam ni Henry ang dahilan kung bakit sumusunod si Slayer ng matapat sa kanya. Ito ay dahil sa maskara na ibinigay niya. Ang maskara ay itinatago ang sirang mukha ni Slayer para hindi siya gawing katatawanan ng iba. Ang maskara ay nakakatulong sa kanya na maging isang ordinaryong tao. Kapag nabasag ni Henry ang maskara, baka magkaresulta ito ng hindi niya maimahe. Isa kang pangit na siraulo. Naalala mo pa ba ang mga sinabi ko sa iyo, noong araw na iniligtas kita, na kailangan makinig ka sa akin? Sasabihin ko uli ito sa iyo sa huling pagkakataon. Patayin mo siya, pagkatapos ay ibalik mo sa akin ang aking maskara. Nakita ni Henry na dahil sa maskara, ay may control pa rin siya kay Slayer na parang puppet. Itigil muna ang paghiga sa sahig na parang isang patay na aso. Hinawakan ni Henry ang buhok nito, at itinayo, at ibinigay muli ang patalim. Itinulak niya ito palapit kay Alex. Nang mga 5 feet na lang ang layo nito sa harapan ni Alex. Ang kamay ni Slayer ay nanginginig, habang hawak ang patalim. Tumingin siya sa mata ni Alex. Sobra siyang naguguluhan. Ano ang pipiliin niya, ang kaibigan o ang maskara? Danny, hindi mo pa rin ba nakikita kung anong klaseng tao si Henry? Huwag kang pumayag na makontrol pa niya. Kapag nagpatuloy pa ito, hindi ka makakaramdam ng kasiyahan muli. Pinipilit ni Alex kumbinsihin si Slayer. At umaasa na mabilis makikita ang katotohanan. Si Slayer ay walang naririnig. Nagtatalo ang kanyang isip. Ikaw pangit na siraulo. Bilisan mo, patayin mo ang lalaking iyon, o tanggalin mo ang maskara, at hayaan mong makita ng lahat ang pangit mong mukha. Ang lahat ay pagtatawanan ka. Walang may gusto na makilala ka, at walang may gusto makasama ka. Itatapon ka ng buong lipunan. Walang maaawa sa iyo, sigaw ni Henry mula sa likod nito. Ipinikit ni Slayer ang kanyang mga mata. At inisip ang mga sandaling iniinsulto siya, at minamaliit. Hindi na kami makikipaglaro sa iyo. Pangit ka. Ang grupo ng mga bata ay umalis, iniwan ang maliit na si Slayer. Tumigil kayo sa pagtingin. Kung ipagpapatuloy ninyo ang pagtingin sa kanya, babangungutan kayo. Isang magulang na babae ang tumakip sa mata ng kanyang anak at mabilis na lumayo. Umalis ka na, kahit na kailangan pa namin ng manggagawa. Makakaapekto ka sa aming negosyo. Umalis ka, huwag ka nang babalik dito muli. Isang matandang lalaki, ang nagtulak kay Slayer sa pool, sa harapan ng car wash shop. Napakapangit mo. Hindi ka dapat mabuhay sa mundong ito. Ang tawanan ng mga mapanghamak na tao, ay naririnig sa kanyang tainga. Tumatawa sila ng mayabang. Ipinikit ni Slayer ang kanyang mga mata, at nakaramdam ng hindi pagiging komportable. Parang ang kanyang eardrum ay sasabog. Ang kanyang puso at isipan ay nasasaktan sa mga nakaraan. Nang sandaling iyon, nagmadali si Ben pumunta kay Slayer. Nang makita niya na nakatapat kay Alex ang patalim ni Slayer. Gusto niya kuhain ang pagkakataon na subukan na atakehin ito. Upang bigyan si Alex ng pagkakataon tumakas. Pero malubha ang kanyang injury, at madali siyang masisipa ni Slayer. Ben, huwag kang gumalaw, okay ka lang ba? Lumapit si Tanya kay Ben, at inaalalayan ang ulo nito habang nakayuko. Tumingin si Slayer kay Ben, at napaisip sa kanyang kilos. Weirdo, tinalo ko ang mga tauhan ni Cory. Pabayaan mo si Alex, excited na sabi ni Ben kay Slayer. Pabayaan mo siya, lalabanan kita ng isa sa isa, sigaw din ni Carl. Kung hindi lang siya hawak ni Britney, ay lumusob na rin siya, upang tulungan si Alex. Kaibigan, sa isip ni Slayer.
Naisip niya ang araw kung saan kasama niya si Alex. Slayer, ano ang tunay mong pangalan? Ako si Danny Wiseman. Magandang pangalan, kaibigan na kita ngayon. Sumama ka sa akin, at mamasyal minsan. Sabi ni Alex sa kanya. Kaibigan. Oo kaibigan, marahan na wika ni Alex. Kapag sinabi ni Henry, napapatayin mo ako, gagawin mo ba? Hindi ko papatayin ang aking kaibigan. Hindi ako papayag na ibuli ang aking kaibigan. Sagot ni Danny. Ang puso ni Slayer ay puno ng pagsisisi, dahil sa kanyang mga naalala na sinabi kay Alex. Ano ang ginagawa niya ngayon? Bilisan mo patayin mo siya, pangit na si Raulo. At babawiin ko ang maskara ko. At ang lahat ay pagtatawanan ka, sigaw ni Henry. Si Slayer ay sumigaw. Itinaas niya ang patalim at iwi na siwas ng mabilis. Pero hindi siya patungo kay Alex. Kundi kay Henry na nakatayo sa kanyang likuran. Pangit na bastardo, ikaw. Tumingin si Henry kay Slayer nang hindi makapaniwala. Kahit sa kanyang panig-inip, hindi niya akalain na sasaksakin siya ni Slayer. Sa kanyang paningin si Slayer, ay isang matapat na aso. Paano siya naglakas ng loob saksakin siya? Si Henry ay dumaing sa sakit. Binitawan ni Slayer ang patalim na isinaksak kay Henry sa tiyan. Ginamit ni Henry ang kamay, upang takpan ang sugat. Pero ang matingkad na puting dugo ang umagos sa pagitan ng kanyang mga daliri. Gusto niyang lumayo kay Slayer, pero nang mag-collapse siya sa lapag. Ang lahat ay umiwas sa takot. Cory, bilisan mo, kailangan ko ng doktor at tumawag ka sa hospital. Wika ni Henry kay Cory, habang lumalabas ang dugo sa bunganga nito. Hindi na natapos ni Henry ang kanyang pagsasalita. Ang kanyang katawan ay hindi na gumagalaw. Ika-133 na kabanata. Magpunta sa mga pulis. Napatay ko ang aking master, napatay ko siya. Pagpapanik ni Slayer. Hindi niya naisip na mapapatay niya si Henry. Makinig ka sa akin, Danny. Hinawakan ni Alex ang balikat ni Slayer, at tumingin sa mga mata nito. Patay na siya. Huwag kang matakot, sinisiguro ko sa iyo na magiging maayos ka. Pero siya ang boss ko, wala akong kwenta kung wala siya. Araw-araw, ay dinadalahan niya ako ng pagkain. Pinatay ko siya. Hindi ka niya tinitingnan bilang isang tao. Para ka lang alaga niyang aso. Kaya huwag kang mag-guilty. Nakalimutan mo na ba kung gaano kasama ka niya sinipa? Kung wala kang bagay na gagawin sa kanya, ipagpapatuloy lang niya ang pananakit sa iyo. Ginawa ni Alex ang lahat para pakalmeyin ang maliit na lalaki. Ngayong patay na si Henry. Mabubuhay ka na sa sarili mo. Hindi mo na kailangan makinig sa utos kanino man. Simula ngayon ang bangungot mo ay tapos na. Simula ngayon hanggang sa mga susunod pa, ikaw ay mas magiging maayos na. Naniniwala ka ba sa akin? Naniniwala ako sa iyo, dahil kaibigan kita, wika ni Slayer na bahagyang kumalma. Mabuti, tinapik ni Alex ang balikat nito. Silang dalawa ay tumingin kila Cory at sa mga kasamahan nito. Cory, bakit? Ang resback na tinawag ni Cory, ay dumating na. 8 malalaking lalaki ang dumating. At pumasok sa loob. Gulpin niyo sila. Itinuro ni Cory, ang grupo nila Alex. Ang buong grupo ay nagmadaling sumugod kila Alex. Pagkatapos masaksihan ang trahedya na nangyari, ang ilan sa mga tao ay nakakuha ng oportunidad para tumakbo palabas ng restaurant, at hindi na lumingon pa. Danny, nalaban tayo para sa mga kaibigan natin, sigaw ni Alex, habang dumampot ng bote. Alex, hayaan mo akong tulungan ka, ayaw ni Slayer masaktan ang kaibigan niya. Kaya nakisali na rin siya. Kailangan kong magkaroon ng magandang laban, ngayong araw na ito, at pinilit na rin tumayo ni Ben, at sumali. Tumingin si Tanya sa kanyang kuya, at natatakot na baka masaktan uli ito. Paano ko mapapalampas ito, tutulong din ako. Dahil ang kanyang mga kaibigan, ay handa ng makipagsabayan. Hindi kaya ni Carl ang tumayo at manood lang. Kahit malala ang injury niya, at nanghihina. Lalaban pa rin siya kasama ang mga ito. Sa pagkurap ng mata, sila Alex ay nakikipaglaban sa matatangkad na lalaki. Si Tanya at Brittany ay nanonood sa gilid. Ang kakayahan ni Slayer ay hindi lang isang palabas. Nang gamitin niya ang kanyang husay. Wala sa matatangkad na lalaki ang nakapantay sa galing niya. Siya lang mag-isa ang tumalo sa 8 matatangkad na lalaki.
Sinusubukan mo ang tumakbo, halika dito. Tumakbo si Alex sa pinto. Hinarangan si Cory, at binalibag. Wala sa mga ito ang nakatakas. Kahit na medyo may injury si Slayer, tinalo pa rin niya ang buong grupo ng mayayabang. Ang mga lalaki ay nakakamode sa sahig. Pumatong si Slayer sa lamesa, at tumalon sa tiyan ng lalaki na nasa pinakaibabaw. Nang maapakan niya ito, na malipad sa sakit ang lalaki. Lumuwad kayo. Sigaw ni Alex, at naupo. Si Ben at Carl, ay naupo rin. Sige, luluwad kami, wika ni Cory. Paano magagawa ng isang katulad ni Cory na tumanggi sa sinasabi ni Alex? Mataas ang kanyang status, at iginagalang siya na anak ng isa sa mga leader ng Flag Sex Society. Pero kung hindi niya gagawin ito, baka ito na ang huling araw niya. Ano ang gagawin natin sa kanila? Tumingin at nagtanong si Alex kay Ben at Carl. Si Cory ay nakagawa ng kasalanan sa kanyang mga kaibigan. Kaya gusto niya na sila ang magpasya dito. Ano ang masasabi mo sa iyong sarili? Ikaw ay isang maimpluwensyang flag sec gang. Ngayong napaluhod na nila si Cory, si Ben at Carl, ay naging energetic. Sinampal ni Carl ang dalawang lalaki na nangharas kina Tanya at Britney sa airport. Tanya, Britney, ano sa palagay ninyo ang dapat gawin sa mga ito? Pagtatanong ni Ben, habang nakatingin sa mga ito. Tama, bakit hindi nyo sampalin ang mga ito, hanggang sa mawala ang galit ninyo? Suggest ni Ben. Kalimutan nyo na, miserable na ang kalagayan nila. Si Tanya at Britney ay may malambot na puso. Hindi, masyadong mabait iyon, wika ni Ben. Hindi pa niya naiilabas ang galit niya kay Cory. Tumingin si Ben sa mga ito, at sinabi, sampalin ninyo ang inyong sarili. Ngayon na. Si Cory at ang buong grupo, ay walang balak sumuway. Natatakot sila na baka magalit ang mga ito, at patayin din sila. Ang dalawang patay na katawan ay nagpapahina ng loob nila. Sinampal ni Cory ang kanyang sarili ng 4 na beses. Sumunod si Darren, at siya ang may pinakamalakas na pagsampal sa sarili. Sino ang nagsabi sa iyo na makipag-away ka? Tumingin siya kay Ben na may takot. At nang makita niya si Ben at Carl na sobrang galit, halos mailuwa na ang puso niya. Ben, Carl, pakiusap, patawarin ninyo ako. Nagkamali ako. Hindi ko dapat sinabi ang mga bagay na iyon sa iyo. Please patawarin niyo na ako. Mag-classmates naman tayo. Ipinagmamalaki ko kayong dalawa, wika ni Darren, habang patuloy na nagbabaw sa panik. Siraulo ka, ngayon naiisip mo na magkaklase tayo. Mas lalong nainis si Carl at Ben, nang maisip kung paano sila tinitingnan nito bilang kaklase. Sinipa nilang dalawa si Darren ng sabay. Bumagsak ito sa sahig, at nagmadali silang lumapit muli dito. Sinuntok ni Ben ito sa kaliwa, at si Carl naman ay sa kanan. Sinampal nila si Darren ng 10 beses. Ben, Carl, hindi ko na uulitin gawin iyon. Hindi ako sapat para maging kaklase ninyo. Kasalanan ko ang nangyari ngayong araw na ito. Umiiyak na sabi ni Darren. Ang restaurant ay puno ng ingay ng sampalin. Sinabi ni Alex na huminto na sila, at paalisin na ang mga ito. Si Cory at ang grupo nito, kasama si Darren, ay tumakbo ng mabilis palabas ng restaurant. Sakalang nakahinga si Alex at ang lahat. Alex, paano na kayo ni Slayer? Pag-aalalang tanong ni Ben. Nakalimutan nila na nakapatay si Alex at Slayer. Tama, hindi natin dapat pinakawalan ang mga lalaking iyon. Baka tumawag sila ng pulis, wika ni Carl. Umalis na tayo dito, bago pa dumating ang mga pulis. Kung aalis kayo dito sa bansa, ay pwede pa kayong makatakas. Wika ni Britney kay Alex. Ayaw niyang may mangyaring masama sa mga ito. Kung hindi dahil kay Alex, malamang na may patay na sa kanila. Tumingin si Tanya kay Alex, na may malalim na pag-aalala, at sinabi, makinig kayo sa akin. Pumunta kayo sa police station, at sumuko ng maayos. Kailangan na makapunta kayo doon, bago pa sila makapag-report. Kapag sumuko kayo, mapapababa ang inyong sentensya. Isa pa, sila ang nauna, at ipinagtanggol nyo lang ang sarili nyo. Ang parusa ay mababawasan. Iyon lang ang magagawa natin, wika ni Ben. Tara na, sabi ni Carl. Ang kulungan ay mas mabuti kaysa sa kamatayan, dagdag ni Tanya. Si Ben, Britney, at Carl ay sumang-ayon kay Tanya. Handa na sila dalihin si Alex at Slayer sa police station para isuko.
Hindi na kailangan. Hindi gumalaw si Alex. Tumingin siya sa lahat at sinabi, si Slayer at ako, ay hindi na kailangan pumunta sa police station. Okay lang kami. Alam kong may tutulong sa akin para ayusin ang mga bagay na ito. Hindi na kailangan, Alex, huwag kang magbiro. Kung hindi ka susuko ngayon, ang mga tao na iyon ay pupunta sa pulis. Magmadali na tayo at umalis. Si Ben at ang iba pa, ay hindi naniniwala sa sinasabi niya. Nakapatay sila ng dalawang lalaki. Kahit na ang leader na Heavenly Lion Group na si Donald Brennan, ay walang nagawa sa ganitong sitwasyon. Hindi nila alam ang sitwasyon ni Alex. Hindi na talaga kailangan ang mga iyon. Kung pupunta ako sa police station ngayon, mapapahamak ako. Hindi niya maipaliwanag ng maayos ito sa kanila. Kaya tumawag na siya sa kanyang cellphone. Naglakad si Alex sa gilid at kinausap si Sam Woodsworth. Sam, makinig ka. 2 tao ang patay sa Yellow Garden Restaurant. Ang isa sa kanila ay tauhan ni Corey Davis na miyembro ng Flag Sec Gang. Ang isa ay si Henry Moore, isang mayaman sa New York. Magpadala ka ng aayos sa mga bagay na ito. May mga kaibigan pa ako dito. Para sa kaligtasan nila, huwag kang magsalita ng kahit ano. Naramdaman ni Alex na nakakahiya na maabala si Sam tungkol sa mga patay na katawan. Pero alam niya na ang mga ganito, ay isang maliit na bagay lang para sa kanya. Sir, okay lang po ba kayo? Pagtatanong ni Sam na nag-aalala. Pagkatapos marinig na maayos lang si Alex, siya ay kumalma. Sige, magpapadala ako ng tao ngayon din. Ang mga kaibigan mo ay magiging maayos. Mabuti, sagot ni Alex. Ano nga pala ang nangyari kina Vivian at Monica? Nadala mo ba sila sa ligtas na lugar? Ire-report ko na nga sana sa iyo ito. Bumigat ang boses ni Sam. Nang dumating ang ating mga tauhan sa hotel, wala na sila. Ano? Wala na sila doon. Saan sila nagpunta? Pag-aalala ni Alex. Sabi ng hotel staff, kinuha sila ng ilang mga tao. Tiningnan din namin ang surveillance footage. Ang Flag Sec Gang ang kumuha sa kanila. Sa ngayon ay naghahanda na ako ng mga tao para bawiin sila. Sinabi ni Sam ang lahat ng impormasyon na nakalap niya. Hintayin niyo ako, gusto kong sumama sa pagkakataon ngayon. Kung si Vivian at ang kanyang anak ay napunta sa kamay ng Flag Sec Society, ang sitwasyon ay sobrang mapanganib. Wala nang pasensya si Alex para makapaghintay. Gusto niyang personal na pumunta, at ibalik ang dalawa sa lalong madaling panahon. Pagkatapos sabihin ni Alex iyon, ibinaba na nito ang tawag. Nang marinig ng kanyang mga kaibigan na ang kausap niya ay si Sam, at tungkol ito sa Flag Sec, at nawawala ang nanay at anak. Hindi nila naiintindihan at biglang nag-alala. Dito muna kayo, at huwag lalabas. May pupunta dito, at aayusin ang gulo na ito. Dadalihin nila kayo sa ligtas na lugar, wika ni Alex. Sinabi niya na kailangan niyang umalis. Kahit hindi naniniwala ang kanyang mga kaibigan na, nakahanap siya ng mag-aayos sa gulo na ito. Wala na siyang oras pa para magpaliwanag sa mga ito. Napansin ni Alex na may sumusunod sa kanya, at nakita niya si Slayer. Kung may kailangan ka, tutulungan kita. Si Slayer ay walang pakialam sa mga patay na katawan. Kahit na maparusahan siya sa kulungan, ay wala siyang pagsisisihan. Ayaw niya na maging malungkot ang kanyang kaibigan. Manatili ka na lang dito at protektahan sila. Kaibigan ko sila, at kaibigan mo na din sila. Tumango si Slayer, at bumalik sa tabi nila Ben. Tapos ay nagmadaling lumabas si Alex, natatakot siya na kung maghihintay pa siya ng matagal, baka may mangyaring masama kina Vivian, at sa anak nito. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.